Live dito ngayon sa Richmond Badminton Court ang ating programa, ang KLM. Kumustang Lagay lagay mo? mo? Kalagay. Magandang gabi, Kalagay. Kumusta, Kalagay? Magandang gabi sa inyo lahat, sa tagapagtangkilik natin ng programang KLM. KLM. Ayan. Alam mo, Kalagay, nitong weekend, nabigyan kami ng oportunidad na nakapunta sa McAllen dahil Sa McAllen, Texas. sa McAllen, Texas dahil anniversary namin. Ayan. Ilang taon na ba kayong nagsasama? Sa awa ng Diyos, 29. 29 years. 29 na akong naglalaba 29 years. at namamalansya. Aba, kung sa sentensya pa yan, 1 year na lang, laya ka na. Malapit na. Malapit na. ka ng laya. Yan, Tapos yan, parol Ayan. ka na. Parol na. Ayan. Pero stay tuned mga Kalagay na nanonood dyan. Magbibigay kami ng papremyo. Magpapamudmud. Magpapamudmud kami ng papremyo. Babatiin ko bago, Kalagay ang aking mga bago nakilala doon sa McAllen. McAllen, Texas. Mga Pilipino. May-ari ng Kabalen, si Andrew. Andrew E. Andrew. Hindi, Andrew C. Andrew C. Andrew C. At saka si AJ at saka si Kokoy, taga Davao yun si Kokoy. At saka pasensya na, nakalimutan ko ang pangalan ng brother-in-law ni Jover na wala na naman ngayon. Si Jover. Si Jover wala na naman ngayon. Brother-in-law niya. Pero bago natin ipagpatuloy itong programa, babaanin natin siguro yung sa mga tagapagpanood natin na mag-ingat kayo dahil si Typhoon or Hurricane Beryl is nagla-landfall na bukas. Kaya sa mga kaibigan natin sa ospital, bukas ride in, ride out. Magdala kayo ng payong. Bukas Para hindi ay kayo mabasa. yung naka-morning shift ay magiging hanggang sa ano na yan. Hanggang sa susunod na araw. Hanggang sa susunod na araw, kayo ay nagdala na ng mga banig, Ayan. sleeping bag, At saka unan. at saka underwear. Underwear. At saka, Ayan. 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 Maraming salamat sa So pagpapanood. mag-ingat kayo, huwag kayong pupunta ng dagat muna at stay indoors at higit sa lahat, always pray. At maraming shark sa dagat, so wag silang pumunta. Okay. Shark. Okay, sa mga tagpanood dyan, sasagutin namin ang mga katanungan nyo tungkol sa buhay, pinansyal, relasyon, love life, at saka pang-espiritual. Okay. Kompleto. Ay, meron tayong Meron pa tayong guest ngayon eh. meron tayong guest, pero basahin natin. Tawagin natin yung guest. Tawagin na ba natin o basahin muna natin? Basahin muna natin. No? Sige. Okay. Hindi, basahin muna natin yung verse. Ay, yung verse ba? Alam mo, Kalagay, dito nagdi-discuss din tayo about financial, about interest, about mga index funds. So ito ngayon ay related itong verse ng Bible na babasahin natin. Sige. Ito ngayon, babasahin natin dalawang passage sa Holy Bible at saka sa Holy Quran. Okay. Tapos, meron tayong resource person na magbibigay ng kanyang unbiased interpretation at saka kung ano man ang significance ng passage na ito sa present times. Kasi Sa itong present mga times. ng Bible at saka ng Quran, it is dynamic. Nakakapag-adapt yan. Galing pa noong unang panahon hanggang ngayon ay it is very dynamic. It is applicable and adaptable to all situations. Kung sakasakali, iyan ang tawag na mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Okay. Sa panahon pa ni Isabel. Sino Sabel? Yung Isabel. Okay. Sige. Okay. Galing ito sa Holy Book ng Holy Bible sa Lumang Tipan, Deuteronomy 23 verse 19. English Standard Version yan, 2006 ESV, hindi King James Version. You shall not charge interest on loans to your brother, interest on money, interest on food, interest on anything that is lent
for interest. Okay. Yan. Yan yung sa Deuteronomy 23:19. At ito namang isa Sa sa Quran. sa ating mga kababayan at saka Kaibigan natin mga Muslim brothers din. na Muslim Aha. na ito nakikita sa 3rd Revelation, Surah Al-Imran verses 130-2. Aha. O believers, take not doubled and redoubled interest and fear God so that you may prosper. Fear the fire which has been prepared for those who reject faith and obey God and the prophet so that you may receive mercy. This is the word of Allah. Okay. Tawagin natin ang isang theologist Yes. na ating panauhin ngayon. Tawagin Salamat. natin si Pastor Patrick Tan. Ayan, pasok. Dito ka, Dito Pastor. ka, pasok. Dito ka sa Gitna. gitna. Ayan. Okay. So meron kaming dalawang passage na gusto namin makita yung kuro-kuro, yung mga ano ang applicability ng passage na yan into present and modern times. Wow. Alam mo naman na tayo ay meron tayong mga 401k, meron tayong mga index fund, meron tayong mga investment. Masama bang kumuha ng interest? Pero bago yan, yung ano ba ang background ni Pastor? Okay. Saan ba siya, saan ba yung kanyang ano? Pero bago dyan, bumati muna siya. Yan. Ayan. Ano masasabi mo, Pastor? Maraming salamat po na you've given the opportunity na tulungan sa question na to. I tried my best according to my knowledge sa Word ni God. Dapat na practical ang bagay na kailangan nating isasagot. Kasi if it is not practical, it is not spiritual. So, let's try to answer this as honest as we can according to the Word of God. Okay. Pero alam mo ito si Brother Patrick, Pastor Patrick ay isang kumbaga masasabi na ba natin na isa kang scholar sa Biblia? Hindi po. Hindi pa. Mahiya tayo. Pero siya pinag-aaralan niyang mabuti. May konti lang. Ayan, pinag-aaralan niya. Kung sa tayo, dahil tayo mga medical personnel na pag-aralan natin ang pathophysiology at anatomy, siya, medical personnel din siya, na pag-aralan niya ang pathophysiology, anatomy, at Biblia. Konti lang. Okay. Pero bago yan, Pastor, anong congregation ka ba? Belong to Bible believing, but because we need to put the name, but we belong to Word International. Basically, it's a Bible believing congregation, church. So, if it is not practical, so kasi mahirap na pag hindi natin ilalagay sa practical na bagay. Kasi ma-extreme tayo sa spiritual na side, and then makalimutan din natin ang practical na side. So dapat may balance. May balance. Dapat may balance. May balance. So, ang ibig sabihin ko niyan is may mga tao na may mga hyper faith at nakalimutan nila na may mga practical na bagay na dapat din nila sundin. Like, sabi nila na I don't have to work, I just have faith that God will bless me. So, in that case, you don't want to work, you just want faith, but faith without work is dead. So, dapat i-balance sa lahat. Magiging hindi na siya applicable. Oo. O balik tayo sa tanong. So, in short, doon sa binasa mo kalagay, Ang interest. ang interest, masama bang tumanggap ng interest? Okay. So, Interest yan sa ating mga investment. investment. Okay.
Sumabang tumanggap na interest. Interest sa money, like money. 401k, index fund. Oh. So, Ano ba ang nasasabi sa ano diyan? sa Sa Bible? Bible. Ano ba ang kanyang turo na binibigay sa mga ating mga tagapagsubaybay? So, mababasa naman natin dyan sa Bible yung the parable of talents Yes. na ang isa binigyan ng 10. Tatlo sila, di ba? Tatlo. Tatlo, 5 and 10. Ang isa lang. Ang problema sa isa, hindi niya nilagay sa bangko. And when the master comes, the master said, you should have put my money in the bank so that I can get my money with interest. So So, in pati short, si Master, sang-ayon. Sangayon. So in short, sa Parable of Talents, merong tatlong servant. Oo. Okay. Ang unang servant, anong sinabi ng master? Yeah, well done because you make these talents, you multiply, you work these talents and then you gain even 5 more. So ininvest niya. Invest na, in other words. Uh-huh. So when the master comes, the servant said, Master, I gained 5 more, even more. And the master said, well done. And then the other servant who has 2 talents, Master, I gained even 2 more. And then the master was so blessed and happy. So sa una, 500%. Itong pangalawa, 200% ang tinubo. O parang 2 talents. So, but the other person who has 1 talent, Uh-huh. because he was so lazy to invest, so he just dig and put it under the ground. And when the master comes, Uh-huh. the master was so mad Uh-huh. that the master said, you should have put my money in the bank. You lazy and worthless servant. Napagalitan Oh, tuloy. napagalitan. Uh-huh. So what happened is God commanded his servants that take the 1 talent from him and give it to the other who has more talent, because the one who has many shall be given more, and those who have nothing or who have 1 should be taken out because he was so lazy to invest. So in other words, if you have a talent, not only in financial, even in spiritual talent, you should invest it to the kingdom of God. But since we're talking about monetary, if you put it in a business, in a profit, so you should expect that the business or the institution or the company has a profit. You should also have what do you call this one? The right to have the profit, because you invest your money. So, but let's put it in another setting. If you are helping another brother who was in need, who has no money, Pinautang mo. o pinautang mo kasi it's life and death. So, wag mo na lang sisingilan ng interest, because that is between life and death, and you know that the brother is really in need and he's not in a business situation. So in that case, yeah, you should not grant interest on that for me. But if you put it in a business, in a company, which in a business, so you should expect that the company has a profit, and you should also have the right to. Because it's business. Yeah, it's business. So ibig sabihin, Pastor, hindi masamang kumuha ng interest. Hindi. Ang tanong ko, kailan nagiging masama kumuha ng interest? Ang interest, naging masama na yun pag sobra naman. Like, yes, like for example, may narinig tayo na 5-6 na binigyan nila ng interest na 5-6. That's too much. So, you should not do that. God is not honored with that kind of thing. Pero ang problema dyan, Pastor, yung pinautang mo, siya pa ang nagmamatigas bumayad. Yun ang problema. Yun talagang problema. Kasi maraming nangihingi, maraming nangungutang, magaling pa sa simula.
Pero sa panahon na, sa bayaran, nawawala. Biglang Nawawala. naglalao. Biglang ayan. Oh. Yan ang anong may sasabi mo dyan? Marami akong kakilala niyan. Maraming nangungutang sa'yo. Oh. Ito yan. Oh. Ang bait pag mangutang. Magugulat ka dyan, Pastor, dahil maghahay sa'yo yan sa Messenger, sa Facebook, maghahay. Tapos ikaw, kinakabahan ka na. Bakit na ang kasunod? May pera ka bang pwedeng utangan? Ako. So we should have also discerning about this kind of people that they just good in our in front of us, but with the wrong motive. But sa motibo na rin yan na dapat may discerning tayo na ano ang kanyang gusto, bakit siya nag-high agad. So, pero Pastor, hindi mali namang tumanggi. Hindi, kasi you have a discerning, and then once you discern the person that is just up to borrowing, and that's why we have what they call this one feasibility study, or check mo ang background. Kasi sabi ko na, if it is not practical, na pahiram ka lang na hindi mo kilala, so dapat i-check mo rin background. Shoutout muna ako dun sa nangutang sa akin ng 200,000. Nako. 1990 pa, hindi mo pa binabayaran hanggang ngayon, ha? Naku, Pag uwi ng misis ko, sisingilin ka kung hindi sa presinto ka na magpaliwanag. Shout out din ako doon sa nangutang ng misis ko ng $800. Hindi pa rin binabayaran hanggang ngayon. hindi ko talaga alam kung ang nangyari sa inyo. Meron pala kayong mga situation na ganito. Pero alam mo, meron akong nakalap na saying na money money is a good slave, but the worst master. Correct yan. Totoo yan kasi nababasa rin, nandyan yun sa Bible yan. The love of money is the root of all evil. No? Pero isa rin yung narinig ko. Manny is 8 division champion of boxing. Pacquiao yun. Manny Pacquiao pala yun. Manny Pacquiao yun. Si Manny Pacquiao, tao na yun. Well, anyway, Pastor, maraming salamat sa maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Meron ka bang last words? parting words. Parting Kasi words. pag last, delikado yung last words. Eh. Parang last supper. So, ang masasabi ko lang na since we're talking about money, we should be discerning kung saan natin i-invest, and our motives, our heart should always be in line with the will of the Lord. Kasi kung parati na lang na lahat nating isip at saka puso natin palagi na lang sa mga profit. So let's also be focus on the spiritual side. Lord, what's your will? What's your purpose in my life? Why am I still alive? I believe that you are the source of all wisdom and knowledge and understanding. So, God help me to become a blessing in every way. Na we will become a blessing sa mga kaibigan natin. Very well. Well said, very well said. Pastor. Very well said. Maraming Salamat. Sana ay Salamat. patuloy ka na magbigay ng aral sa mga kapatid natin na nawawala ng landas. Okay, basta salamat. Okay. Ayan. Ayan ha, na pakinggan nyo mga kuro-kuro, mga aral na galing kay Pastor Tan. Ha? Pastor Patrick Tan. Bago natin basahin yung lihim na liham, may shout-out tayo sa isang centennial kaibigan natin. Centennial, kaka-centennial birthday niyan. Centennial birthday. Miss Marisa, Architect Marisa Magbo. Miss Centennial. Yan. Stay tuned mga kalagay dahil mamimigay kami. ka, Miss Marisa, dahil alam ko last kang naglaro na uncle mo. Yan. Hindi auntie, uncle. Ang uncle. Yan. Na-sprain. Stay tuned mga kalagay dahil mamimigay kami ng papremyo dyan sa Pilipinas. Merong tayong lihim ni liham. May lihim na liham. Ayan. Basahin natin ang lihim na liham. Ito. Ayan. Ikaw na mababasa. Okay. Sige. Magandang gabi po mga kalagay. Itago nyo na lang po ako sa pangalang K. Gul. Parang medyo foreigner ang Parang si sounding. Anos.
Parang si Anos na aking kaibigan. No. Isa po akong balo na kamamatay. Kamamatay lang po ng asawa ko. 2 taon nang nakalipas. Aba. May isa po kaming anak na lalaki, ngayon ay 16 years old na. Gusto ko pong hingin ang payo ninyo dahil ang anak ko ngayon ay nahilig magtrabaho. 16 years old, mahilig na magtrabaho sa isang parlor Aba. para mag-makeup. Okay. Maggupit at magpaganda ng mga babae niyang customer. Okay. At sa katunayan, kumikita siya ng $4,000 kada buwan. $4,000. $4,000, 16 years old. Wow, impressive yan. Okay. Hindi po ako nag-aalala sa kanyang pagkatao dahil kampante po akong lalaki siya. Aha. Pero ako'y nag-alala dahil ang sabi niya ay ayaw niya nang magkolehiyo at magtapos ng high school. Ayaw na mag-aral. Ayaw na. 16 years old. Okay. Pero sa halip ay gusto niyang magkaroon ng sarili niyang parlor. Gustong magnegosyo ng kanyang anak. Okay. Pero lalaki to, ha? Okay. Ano po ba sa palagay niyo? Pilitin ko po ba siyang mag-aral o pabayaan ko siya sa gusto niya? Tanong ko, sagutin niyo ng diretsahan. Yan. Napaka, ha? So, ito pala si Kegol. May anak Na 16 years old. na Lalaki. nagtatrabaho na sa sariling sa parlor. Sa parlor. Na ngayon, ayaw na niya ayaw na niya mag-aral ng kolehiyo. Gusto Dahil na kumikita lang- ng $4,000. 4,000, malaking bagay. Malaking bagay yan. Okay. Okay. Kaya gusto na niyang mag-negosyo na lang. Yan. Ano sa tingin mo dyan kalagay? Ano bang nangyari dyan sa anak ni Kay Gould? Sa anak naman ni Kegol, batang-bata pa, 16 anyos pa lang. Aha. Ako, simulat sa pool hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago yung mga prinsipyo at saka aral na natutunan ko Okay. na pinakamahigit sa lahat ang tanging maipababaon lang ng isang magulang sa kanyang anak ay Edukasyon. mag-invest sa edukasyon. Kasi ang edukasyon, pag naibigay na yan, hindi mo pwedeng mawala lang yan sa buhay mo. Nandyan na yan sa'yo na ibigay na. So, gusto kong sana na yung anak ni Miss Kegol Aha. ay magpatuloy ng pag-aaral. Either mag-aral siya ng business para sa kanyang business Na parlor? na parlor para palaguin niya mismo yung parlor niya, Aha. o mag-aral pa siya ng iba pang mas makakapagbigay ng magandang future sa kanya. Kasi maganda naman yung negosyo yung parlor. Tama. Si Ricky Reyes nga, nagsimula sa isang parlor. Tapos ilan na ngayon? 2 na. 2 na. 2 dosena. 2 dosena ang parlor ni Ricky Reyes. Yan. So, sa buong Pilipinas. So, marami na siyang parlor. So, hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang. Maraming pwedeng i-diversify. Marami din tayong mga sumikat din na mga hindi lang sa parlor, parli din sa mga pagde-design. Pagdi-design. Kagaya kay Pitoy Moreno, Pitoy. Ino Soto. Ino Soto. Si Ino Soto ba ay kapatid ni Vic at ni Tito? Pinsan. Pinsang buo. Pinsang buo ni Vic at ni Tito. Yan yung may-ari sa Soto Hospital. Soto, Cebu. Vicente Soto, na dating Southern Islands. Ito naman na kalagay, ito naman na aking kuro-kuro. Okay. So, ang kanyang anak, 16 years old, isipin mo, namatay 2 years ago ang kanyang tatay. Aba. Okay, di ba? Baloy si Kegol, Aha. ang nanay niya. So, ibig sabihin, he probably has the need for responsibility to take care of his mom. Aha. Okay. So, ayaw mag-aral. So, ako, different kasi ang generation natin at generation natin noon at generation ngayon. Okay. So, remember, itong Gen Z na generation, ang daming yumaman, kahit hindi nagtatrabaho, kahit sumayaw lang sa TikTok. sa TikTok, ayan, yumayaman, nag-YouTube lang, tinatawag nilang influencer. Okay. So, o kaya TikToker.
So, dati-dati wala namang influencer sa ating panahon. Di ba? Oh. Iba ang mindset nila. Remember, a few months ago, we talked about generation, mga different generations. Mga different generations. At ang generation ngayon is ibang-iba na sa atin. Sa atin, especially sa baby boomers, we're trained to work hard. Ngayon, parang nade-develop na nila na they're trained to work smart. Okay. So, for me, kung ang kanyang patutunguhan ay isa namang magandang buhay. Okay. For me, if he doesn't want to go to school, then, let him do kung ano ang ang palagay niyang makakabuti sa kanya. As long as hindi niya sisirain ang buhay niya. If he just wants to do business, then gumawa siya ng business. Kasi ikukumpara natin yan kalagay for me. Maraming mga 30 years old ngayon na walang ginagawa kung hindi magbibideo games. Would you rather be 30 years old doing nothing compared to a 16 years old doing something and earning money? So yan lang din ang akin. So, I know na ang mabibigay lang natin sa ating mga anak is education. Pamana. Pamana natin sa ating mga anak is education. Pero ang tanong yan, do the generations now feel the need to have an education? Yan lang ang tanong. Okay. So kung ano mga kuro-kuro nito ating mga kalagay, i-type ninyo kung ano mga kuro-kuro. Okay. Pero tama ka kalagay. I still believe that the best pamana, ano bang English ng pamana kalagay? Wealth na ibibigay mo sa inyong mga anak is education. Nobody can steal that from you. Nobody can steal that from you. Okay. Ayan. Napakagandang liham. Lihim na liham. Galing kay Gul. Napakaganda. Sana advisean mo yung anak mo na bigay mo ng guidean mo yung anak mo. Guidean mo. Kasi bata pa yun parang pa siya hindi nararanasan sa araw-araw na pamumuhay niya. Ikaw, matanda ka na, marami ka ng karanasan, experiences in life, pwede mo siyang turuan. Ayan. Napakaganda. Kalagay, di ba sabi natin kanina, mamibigay tayo ng papremyo. Papamudbo tayo papremyo sa mga nanonood dyan. Okay. Itong sagutin nyo. Ang tanong. Ang aming panauhing pangdangal kanina ay isang pastor. Ano ang kanyang pangalan? Buong pangalan. Ang kanyang buong... kahit first name lang, okay na. Kahit first name or last name. Ano ang kanyang pangalan? First name or last name, pwede na. Okay. Okay, sige kalagay. Magkano mapapanalunan nila? 500 pesos. 500 pesos. Napakadali lang ha. Send your entries. Send nyo. I-type ninyo sa I-type comment. ninyo yung sagot sa comment. Para kayo ay makakapag mananalo ng gantimpala. Okay. Kalagay, alam mo ba kalagay na last week nagkaroon ng debate ang mga presidential candidate, presidentiables. Of course, current President Joe Biden at saka si former President Donald Trump. Kaya ba yung kalo mo ay make America great again? Meron naman tayong sinusuportahan. Okay. Pero, just a quick one. Kuro-kuro lang. Dahil dinidiscuss naman natin dito ang mga buhay-buhay, ang mga relasyon, spiritual, dinidiscuss natin financial, dinidiscuss naman natin dito. Okay. Ano bang masabi mo doon sa debate na yon? Yung debate na yon? Yung debate na yon, importante yon. Kasi maraming lumabas na mga kuro-kuro galing sa mga kandidato. Marami ding mga
sitwasyon na lumabas na makakatulong sa atin para makapagdesisyon tayo ng mabuti kung sino man ang mamumuno sa Estados Unidos. Ayan. So, ayan, malalaman natin base sa mga sagot nila. Kung Yan. naiintindihan ba nila yung kanilang sariling sinasabi. Kasi marami silang sinasabi na kahit na sila ang nagsabi, hindi nila naiintindihan. Sino bang di nila naintindihan? Siguro yung mga sinasabi nila, hindi rin nila naiintindihan. Kasi ang dami kong narinig mga word salad. Aha. Marami akong word salad na naririnig. Ewan ko lang kung ano yung buong patutunguhan ng konversasyon dahil parang wala namang laman. Napansin mo ba yon? Oo. Alam mo kalagay, sa akin lang kuro-kuro. Silang dalawa, meron sila mga promises. Meron din mga pros, meron din mga cons. Okay, sa kanilang dalawa. Okay. Ang tanong ko lang, isa lang ang tanong ko. Aha. Isa lang ang tanong ko. And that pertains to the current president. Okay. Okay. Kay Joe Biden. Kay Joe Biden. Joe Biden. Okay, kay Joe Biden. Okay. Ang tanong ko lang kalagay, fit ba siya ngayon To run for another 4 years? Fit ba in terms of health si Joe Biden si President Joe Biden to run for another 4 years? Hindi ba siya pinipilit lang ng kanyang asawa na ipagpatuloy yung kanyang nasimulan? Sa Yan. palagay ko naman, hindi lang ako ang nakakapansin. Marami ang nakakapansin sa kanyang pamamaraan na pagsagot dun sa mga tanong, Okay. dun sa debate, na nagkakabigay na ng senyales na parang dahan-dahan ang nawawala ang lakas at sigla ng kanyang pangangatawan At pag-iisip. at ang talas ng pag-iisip. Talas ng pag-iisip. Kasi alam mo, ni-review ko yan, yung senator pa siya. Aha. Yung kanyang the way he commands his speech, the way he talks, napaka verbally eloquent. Aha. At saka with command and authority siya magbigay ng kanyang mga speeches noon. Ngayon, parang nauutal. Tama. Parang hindi na siya makapagbigay ng diretsahang sagot sa mga simpleng tanong. Para siyang in love na uutal. Nauutal. Pero ang isang tanong ko kalagay, if granting hindi siya fit to run, sino ba ang sa tingin mo na pinakamagandang candidate para sa Democratic Party? Ayan. Okay. Merong actually isa na parang senator ng California, si Newsom. Okay? Tapos ang Vice President, si Kamala Harris. Kamala Harris. Okay? And of course, ang may bahay ng dating president na si Barack Obama, na si Michelle Obama. Si Michelle. Michelle Obama. Okay. So sino ba sa tingin mo ang nararapat? Okay. Sa palagay ko, Sa palagay mo? ito na lang ang mananalo. Ito. Yan na lang ang mananalo dapat. No? Well, I still wanted na to have merong fair choices ang mga tao, ang American people. Okay. I still would love them to have a fair chance and a fair choice. Okay. Para sa akin, sa akin kuro-kuro, ang pinakamagandang candidate in terms of popularity is Michelle Obama. Michelle Obama. Michelle. Yeah. Okay. So anyway, Kalagay. Oh, may masasabi ka pa ba, Kalagay? Wala na akong masabi. Ang Wala masasabi ko lang, make America great again. Ayan. So, make America great again. Okay, maraming salamat sa mga kalagay nating nanonood dyan
At ang katanungan ulit for 500 pesos. Ano? Ano? At sino ang ating panauhing pangdangal Pwede ngayong first, araw na to? tama, pwede first name or last name lang. At ang sino mang makasagot na pinakauna ay mananalo ng 500. Pesos. We will end itong ating programa kalagay sa isang bersikulo ng Biblia. Ayan. Ephesians 6, chapter 6, verse 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Maraming salamat sa mga nanonood nating mga kalagay. Especially dun sa ating 5 million viewers. at saka na pinangungunahan ni Miss Centennial, Miss Marisa Magbo. Marisa Magbo. At ito ang ating programa. Jober, magpagaling ka na. Nagpa-injection ka na ba ng Rosetin? Oh. Gusto mo ba magpareseta ng doxycycline? Ano bang problema ni Ayan? Ni Jober? Oh. Siguro meron siyang nararamdaman. Nararamdaman. Oh. Ito, shout out ha. Kay Odette Morales. Ha? Yan. Na nanonood ngayon. Nanonood ngayon si Odette Morales. At maraming salamat sa pagpapanood dito sa aming programang KLM. Kumustang lagay mo kalagay?